Yo, what's up guys? Magandang araw sa inyo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kasaysayan ng SONA sa Pilipinas. Ang kasaysayan ng State of the Nation Address SONA sa Pilipinas ay nagsimula noong November 25, 1935 sa ilalim ng Commonwealth ng Pilipinas nang ihatid ni Pangulong Manuel L. Quezon ang pinakaunang ulat o legislative building sa Maynila. Ito ay isang obligasyong konstitusyonal kung saan ang Pangulo ay nag-uulat sa Kongreso tungkol sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya, politika at lipunan ng bansa. Mahalagang yugto at pagbabago sa kasaysayan ng SONA. Simula ng tradisyon 1935, ginawa ang unang SONA ni Pangulong Quezon matapos maipatupad ang 1935 Constitution noong 1938. Inilipat ang schedule nito sa ika-4 na Lunes ng Enero, panahon ng Batas Militar 1973-1977. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., binago ang petsa at ginawa ito tuwing September 21 upang itapat sa anibersaryo ng proklamasyon ng Batas Militar. Inihayag din ang ulat sa Malacanang o sa Luneta sa halip na sa Kongreso. Paglipat sa Batasang Pambansa, 1978, naging opisyal na tahanan ng SONA ang Plenary Session Hall ng Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Kasalukuyang kalakaran, 1987 hanggang sa kasalukuyan, sa ilalim ng 1987 Saligang Batas, pinal na itinakda ang pagdaraos ng SONA tuwing ika-4 ng Lunes ng Hunyo taon-taon upang hudyatan din ang pagbubukas ng regular session ng Kongreso. Mga natatanging trivia sa SONA. Mga Pangulong walang SONA. Sila dating Pangulong Emilio Aguinaldo at Jose P. Laurel lamang ang mga naging Pangulo na hindi naghatid ng SONA dahil hindi ito itinatadhana ng saligang batas sa kanilang panahon. SONA mula sa ibang bansa. Noong 1950, ibinahagi ni Pangulong Elpidio Quirino ang kanyang SONA habang nakaratay sa Johns Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland, USA. Ipinarating ito sa Pilipinas sa pamamagitan ng radio broadcast. Pinakamaraming SONA. Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang may pinakamaraming talumpati na ipahayag na umabot sa kabuuan ng 20 SONA. Tradisyon at kasaysayan ng SONA sa Pilipinas. Ang State of the Nation Address SONA sa Pilipinas ay isang taunang obligasyong konstitusyonal kung saan ang Pangulo ay nag-uulat sa Kongreso ukol sa kalagayan ng bansa. Ang tradisyong ito ay formal na nagsimula noong November 25, 1935 sa ilalim ng Commonwealth ng Pilipinas nang ihatid ni Pangulong Manuel L. Quezon ang unang opisyal na ulat sa Legislative Building sa Maynila. Ebolusyon ng kasaysayan at batas ng SONA. Ang pagdaraos ng SONA ay nagbago ng schedule at lokasyon depende sa umiiral na saligang batas at sitwasyon ng bansa. Panimula 1935 no 1972, unang itinakda ang SONA tuwing Hunyo. Inilipat ito sa ika-4 na Lunes ng Enero noong 1938 upang sumabay sa pagbubukas ng sesyon ng Asembleya. Karaniwan itong ginaganap sa dating Legislative Building, ngayon ay National Museum of Fine Arts. Panahon ng Batas Militar, 1973 to 1977, nang buwagin ang Kongreso sa ilalim ng Batas Militar ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., inilipat ang SONA tuwing September 21 upang itapat sa anibersaryo ng proklamasyon nito ng martial law. Idinaos ito sa Malacanang Palace o Luneta sa halip na sa legislatura. Paglipat sa Batasang Pambansa, noong 1978, unang idinaos ang SONA sa Plenary Hall ng Batasang Pambansa Complex sa Quezon City noong Hunyo 12, 1978. Mula noon, ito na ang naging permanenteng tahanan
ng talumpati ng SONA. Kasalukuyang kalakaran 1987 hanggang sa kasalukuyan hanggang ngayon sa ilalim ng Artikulo 7, Section 23 ng 1987 sa Ligang Batas, pinal na itinakda ang SONA tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo taon-taon upang hudyatan ang pagbubukas ng regular session ng Kongreso. Mga tradisyong bahagi ng SONA. Bukod sa mismong talumpati ng Pangulo, may mga formal at informal na tradisyon na kagawian na tuwing sasapit ang araw na ito. Passion at red carpet. Naging tradisyon para sa mga mambabatas, opisyal ng pamahalaan at kanilang mga kabiyak, kanilang mga asawa, ang magsuot ng formal na kasuotang Pilipino tulad ng barong Tagalog o Pilipiniana. Ginagamit din ito ng ilan upang ipakita ang kultura ng kanilang rehiyon o maghatid ng mga adhikaing pampolitika. Pinagsamang sesyon, joint session. Nagtitipon ang Senado at ang kapulungan ng mga kinatawan sa iisang bulwagan. Bago ang talumpati, formal muna nilang binubuksan ang kanilang regular session sa umaga. Kilos protesta at EPG. Sa labas ng Batasang Pambansa, tradisyon na ng mga militanteng grupo o realista ang pagdaraos ng malawakang demonstrasyon. Bahagi nito ang pagpapakita ng pagsunog ng EPG, isang malaking imahen o figura na sumisimbolo sa mga isyu o mismong administrasyon. Pagbilang ng palakpakan, ugali na ng mga media at ng publiko ang magtali o magbilang kung ilang beses na pinalakpakan, binigyan ng standing ovation ng mga dumadalo ang Pangulo sa gitna ng kanyang talumpati sa SONA. Mga natatanging trivia sa kasaysayan. Ang Pangulong walang SONA ay sila Pangulong Emilio Aguinaldo at Jose P. Laurel lamang ang opisyal na kinilalang Pangulo na walang naitalang formal na SONA dahil ang mga saligang batas sa kanilang panahon ay hindi nag-aatas na sila ay mag-SONA. SONA mula sa ibang bansa. Noong 1950, ibinahagi ni Pangulong Elpidio Quirino ang kanyang SONA habang siya ay nakaratay sa Johns Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland, USA. Siya ay nakakonfine doon. Ipinarating ito sa bansa sa pamamagitan ng live radio broadcast. Pinakamaraming SONA. Ang pinakamaraming SONA sa kasaysayan ng Pilipinas ay si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang may pinakamaraming talumpati na ipahayag sa kasaysayan na umabot sa kabuuang 20 na SONA sa loob ng kanyang 21 taong pamumuno dahil nga nagdeklara siya ng martial law kaya lumawig ang kanyang pamumuno bilang Pangulo. Pinakakaunting SONA. Ang pinakakaunting SONA sa kasaysayan ng Pilipinas ay si Pangulong Sergio Osmeña Sr. naman ang may pinakakaunti kung saan isang SONA lamang ang kanyang naihatid noong Hunyo 1945 matapos ang liberasyon ng Maynila. Yan ang ilang mga kasaysayan ng SONA at mamaya sabay-sabay natin panoorin at subaybayan kung ano ang sasabihin na ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA sa ganap na alas 4 ng hapon ngayong petsa na to, July 27, 2026. God bless you all, peace yo. At sabay-sabay natin pakinggan ang SONA ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. God bless you all.